May kasabihan na records are made to be broken. Kahit gaano man daw kalaki ang isang achievement, balang araw ay may darating upang higitan ito. Ngunit kung boxing ang pag-uusapan, may mga records at achievements na may tuturing nating espesyal at talaga namang kahanga-hanga. Ang ilan dito ay maaaring bumilang pa ng ilang taon bago malampasan. Ang iba naman ay baka abutin pa ng ilang dekada bago tuluyang mabasag. At mayroon din namang mga natatanging achievements na maaaring hindi na natin masaksihang mahigitan sa ating lifetime. Halika't ating isa-isahin ang mga natatanging records sa kasaysayan ng boxing. Si Puerto Rican boxer Wilfred Benitez ang pinakabatang naging world champion sa kasaysayan ng boxing. Sa edad lang na 17 taon, 5 buwan at 24 na araw, tinalo ni Benitez si Colombian boxer Antonio Cervantes upang masungkit ang WBA at the Ring Light Welterweight titles. Si Mike Tyson naman ang naging youngest world heavyweight champion sa edad na 20 taon, 4 na buwan at 22 araw matapos niyang gibain sa ikalawang round si Trevor Berbick upang maging WBC heavyweight champion. Hindi nga biro ang mga record na ito. Ito ay dahil kailangan ng mga boksingero ng sapat na experience bago sumabak sa isang world title fight. Pero iba nga si Tyson at Benitez na naging world champion sa kanilang murang edad bilang boksingero. May kasabihan na ang boxing daw ay isang young man sport. Ngunit iba si Bernard the Executioner Hopkins na nanatiling isang elite fighter kahit sa later stage ng kanyang pro boxing career. Hawak ni Hopkins ang record bilang pinakamatandang boxer na naging world champion sa kasaysayan. Sa edad na 49, tinalo ni Hopkins si Beibut Shumenov ng Kazakhstan upang maging unified light heavyweight champion noong 2014. Si Big George Foreman naman ang naging oldest world heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. Taong 1994 nang pabagsakin ni Foreman ang nooy undefeated champion na si Michael Moorer. Si Nonito the Filipino Flash Donaire naman ang naging oldest world bantamweight champion sa edad na 38 matapos niyang talunin ang dating undefeated WBC bantamweight champion na si Nordine Oubaali. Sa panahon ngayon ay normal na para sa isang boksingero na lumaban ng 1 o 2 beses sa isang taon. Swerte na nga kung aabot pa ito sa 3. Pero alam nyo ba na noong 1919 ay 45 beses lumaban si Harry Greb at ang mas nakakabilib ay naipanalo niya itong lahat. Ito nga yung mga panahong sobrang dalas lumaban ng mga boksingero at mukhang imposible na ngang maulit pa ang ganitong klase ng record. Umabot sa 15 Hall of Famers ang tinalo ni Harry Greb sa kanyang boxing career. Ito ang pinakamarami sa kasaysayan ng boxing. Si Henry the Hurricane Hank Armstrong ang tanging boksingerong humawak ng 3 world titles mula sa magkakaibang weight classes ng sabay-sabay. Hinawakan niya ng magkakasabay ang featherweight, lightweight at welterweight belts. Ginawa niya ito sa mga panahong kakaunti pa lang ang mga weight classes. Kahit hindi kalakihan at may height lang na 5 feet and 5.5 inches. Hindi ito naging hadlang upang maging 3-division world champion si Armstrong. Muntikan pa nga niyang masungkit ang middleweight title noong labanan niya si Pinoy boxing legend Seferino Garcia. Ngunit nagtapos sa tabla ang kanilang championship bout noong 1940. Hawak ni Mexican legend Julio Cesar Chavez ang record bilang boksingerong may pinakamaraming matagumpay na pagdedepensa ng titulo sa bilang na 27. Hindi naman nalalayo ang heavyweight legend na si Joe Louis na kamanghamanghang na depensahan ng 26 na sunod-sunod na beses ang kanyang heavyweight title. Tumagal ng 11 taon at 10 buwan ang paghahari ni Louis bilang world heavyweight champion. Ito ang longest uninterrupted reign ng isang world heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. Isa pa sa mga pambihirang achievements ni Chavez ay ang kanyang unbeaten streak na umabot ng 89 na panalo. Nagsimula ito noong 1980 at nagtapos noong 1994 nang matalo siya kay Frankie Randall via split decision. Umabot naman hanggang 73 panalo si Welsh boxer Jimmy Wilde bago niya matikman ang kanyang unang pagkatalo laban kay Tansy Lee noong 1915. Kasama rin ang undefeated pro boxing record ni Floyd Mayweather Jr. na umabot ng 50 panalo hanggang sa kanyang pagreretiro noong 2017. Hindi naman nalalayo ang record ni Ricardo Lopez ng Mexico na may 51 panalo, walang talo at isang tabla. Nandyan din ang perfect record ni heavyweight legend Rocky, the Brockton Blockbuster Marciano. Si Marciano ang tanging heavyweight champion na nagretiro ng walang talo. 43 sa kanyang 49 na panalo ay nagtapos sa pamamagitan ng KO. Kailangan din nating banggitin na sa isang punto ng karir ni Sugar Ray Robinson ay nagtaglay siya ng kahanga-hangang pro boxing record na 128 wins,
2 draws, at isang talo mula kay Jake LaMotta na kanya rin namang tinalo ng 5 beses. Kung amateur boxing naman ang pag-uusapan, isa na sa mga itinuturing na greatest boxers si Vasil Hitek Lomachenko na nakapagtala ng kahanga-hangang amateur boxing record na 396 wins at isang talo na kanya namang naipaghiganti ng 2 beses. Si Lomachenko rin ang boksingerong pinakamabilis na naging 3-division world champion sa loob lamang ng 12 professional fights. Si Venezuelan knockout artist Edwin Valero ang world champion na may pinakamataas na knockout to win ratio sa kasaysayan. Gamit ang kanyang mabibigat na kamay, giniba ni Valero ang lahat ng kanyang mga nakalaban at nakabuo ng record na walang talo, 27 panalo na lahat ay nagtapos sa KO para sa nakakamanghang 100% knockout rate. Maagang nagtapos ang buhay ni Valero kaya't di nga nasaksihan ng boxing world kung hanggang saan niya kayang i-extend ang kanyang knockout streak. Sa kanyang pagpanaw, kasabay ding nawala ang posibilidad na maganap ang laban ng Pacquiao-Valero na inaabangan din noon ng mga boxing fans. Hawak naman ni British boxer Billy Bird ang record bilang boksingerong may pinakamaraming knockout wins sa kasaysayan sa bilang na 138. Pumapangalawa rito si Archie the Old Mongoose Moore na mayroong 132 knockout wins sa kanyang professional career. Si American boxer Lamar Clark naman ang boksingerong nakapagtala ng pinakamaraming sunod-sunod na knockout wins sa kasaysayan na umabot ng 44. Siya rin ang boksingerong may pinakamaraming knockout wins sa loob lamang ng isang araw na umabot ng 6. Si Wilfredo Gomez naman ang boksingerong may pinakamaraming sunod-sunod na knockout wins habang may dinedepensahang titulo sa bilang na 17. Kung paramihan naman ang laban ng usapan, si Len Wickwar ng England ang nakapagtala ng pinakamaraming pro boxing fights sa kasaysayan. Lumaban lang naman si Wickwar ng 470 beses na nagsimula noong 1928 at nagtapos noong 1947. At dahil nga sa sangkatutak na laban ni Wickwar, siya rin ang boksingerong may pinakamaraming panalo sa kasaysayan sa bilang na 340. Si Muhammad Ali ang kauna-unahang boksingerong naging 3-time world heavyweight champion. Si Evander "The Real Deal" Holyfield naman ang nag-iisang 4-time world heavyweight champion. Si Holyfield din ang tanging boksingero sa kasaysayan na naging undisputed champion sa 2 weight classes ng boxing. Pinagharian ni Evander ang 3-belt era ng cruiserweight at heavyweight division. Si Roy Jones Jr. naman ang tanging boksingero sa kasaysayan na nagsimula bilang isang light middleweight at nakakuha ng world title sa heavyweight division. Si Manny Pacquiao ang isa sa mga most decorated fighter sa kasaysayan ng boxing. Sa loob ng kanyang makulay at mahabang boxing career, samut-saring mga nakakamanghang records ang kanyang naitala. Si Pacquiao ang kauna-unahan at tanging boksingerong nakakuha ng world title sa 8 magkakaibang weight divisions. Si Puerto Rican boxer Amanda "The Real Deal" Serrano ang sumunod na mayroong 7 weight divisions. Ngunit kung men's boxing ang pag-uusapan, si Oscar the Golden Boy de la Hoya na ang pinakamalapit sa bilang na 6. Subalit matagal nang retirado si Oscar, kaya't kung mayroon mang hihigit sa kasalukuyang record, pinakamalapit na dito ang mga active fighters gaya ni Canelo Alvarez, Nonito Donaire at Roman Gonzalez na pawang mga 4-division world champions. Pero hindi nga biro ang ginawa ni Pacquiao na umakyat ng napakaraming weight classes upang kalabanin ang mga naglalakihang boksingero sa iba't ibang dibisyon. Mas mabibigat ang kamay ng mga boksingero sa higher weight classes. Bukod dito ay hindi madali para sa isang mas maliit na boksingero na saktan ng isang kalabang dihamak na mas malaki kaysa sa kanya. Pero kakaiba nga si Pacquiao na napanatili ang kanyang speed at power sa higher weight classes. Sa ating opinyon, ito ang isa sa mga natatanging record sa boxing na maaaring hindi na natin makitang mabasag sa ating lifetime. Pero hindi pa dito nagtatapos ang mga achievements ni Pacquiao. Sa kasalukuyan ay may 17 weight divisions na kinikilala ng mga major sanctioning bodies. Kung tatanggalin natin ang mga bagong weight classes at ititira lang ang 8 original na glamour divisions, lalabas na kampiyon pa rin si Pacquiao sa 4 na original na weight classes ng boxing. Si Pacman din ang tanging boksingero na naging lineal champion sa 5 magkakaibang weight divisions. Ang lineal title ang isa sa pinakaprestihiyosong titulo na maaaring makuha ng isang boksingero. Ito ang patunay na tinalo ng isang boxer ang pinakamagaling sa kanyang dibisyon. Ika nga nila ay the man who beat the man. Ginawa ito ni Pacquiao hindi lang sa isa, kundi sa 5 weight classes ng boxing. Si Pacquiao din ang tanging boxer na naging world champion sa 4 na magkakaibang dekada. Kadalasan nga ay nawawala na sa prime ang isang boxer pagtungtong ng edad 35 pataas. Ngunit kahanga-hanga ang longevity ni Pacquiao na nanatiling isang elite fighter kahit sa mga later parts ng kanyang career.
Siya rin ang tinanghal na oldest welterweight champion matapos talunin si Keith one-time Thurman sa edad na 40. Hawak din ni Pacman ang record bilang kauna-unahang boksingerong naging recognized 4-time welterweight champion. Siya rin ang nag-iisang boxer na nakakuha ng 12 major world titles sa 8 magkakaibang weight divisions. Kung susumahin ang mga achievements na ito, isang kahanga-hangang legacy ang mabubuo, isang boxing resume na mahirap ng pantayan o mahigitan sa mga darating pang panahon. Sa inyong opinyon, ano-ano sa mga records na ating nabanggit ang pinakakahanga-hanga? At kung ikaw ang tatanungin, ano-ano sa mga achievements na ito ang pinakamahirap basagin? Ibahagi mo lang ang iyong opinyon sa ating comment section. At kung gusto mo pa ng mga kwentuhan at kaalaman tungkol sa boxing, mag-subscribe ka lang sa ating channel. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli!